Eto ba sir, nung tinayo yung bahay, meron na talaga ito? Actually, sir, Galing na ito oh. antique din. Indian na pintuan. Pintuan na. Oh, tapos ginawa nilang lamesa. Mula nga dito sa commercial district ng Cebu City, nandito tayo naka-check-in sa Castle Peak Hotel. Ayan, so bali yung travel time natin mga 10 minutes going to Casa Pelaez. Okay, so nandito na nga tayo sa Ramani Street and ito na yung bahay ng pamilya Pelaez. Pero ngayon ito na ay isang bed and breakfast and events place. And tapos dito sa katapat ng Casa Pelaez, ito naman yung bahay ng Borromeo. Ayan, Borromeo Mansion, no? Hello, sir. Halika, pasok tayo. Okay, so nandito na nga tayo sa isa sa mga napakagandang bahay dito nga sa Cebu City, ano? And hindi ko akalain na may ganito palang bahay dito sa Cebu. Ano, nakakatuwa naman. And maraming salamat kay Sir Drew sa pag-invite sa atin na i-feature Casa Pelaez, ano. Ayan, so kasama natin si Architect Grant. Hello, Architect. Hello po. Magandang hapon po sa inyo, sir. Yes po. So, sir, kailan po itinayo itong bahay na ito? Tinayo po ng around 1940s po. 1940s, post-war. Yung first generation po na owner is si Attorney Fulvio po, Pelaez. Yung pangalawang generation po, yung anak niya po na si Mitos, anak niya pong babae, only child po. Then, yung anak niya po, ayaw niya pong tumira sa malaking bahay. Kasi gusto ba lumipat sa mas maliit na bahay. Simple lang, kumbaga. Then eventually, lumipat siya ng Amerika. So, she has to sell the house. So, binili po ng current owner po, Efrain John Pelaez. Ano po Kakamag-anak din nila. Yes po. Okay. Niece po. Pamangkin. Fulvio. Oo. Yung bahay, naging office nila before po sila lumipat sa Mactan. After nila lumipat, pina-repair, pina-restore yung bahay. Gusto po ng owner na yung bahay is restored siya kung ano yung tsura niya no dati nung Oo, preservation na tinatawag, sir, no? 1940s. Yung idea niya is bed and breakfast. Yan. Oh. Kailan lang po ito ginawang bed and breakfast, sir? Nag-start siya noong 2000. Then, naging events place siya, naging 2009 na. Naging events place siya noong 2009. 9. Yes. Tapos, sir, anong architectural style yan, sir? Yung this side po, this portion ng bahay is unang nagawa noong 1940s. Okay. Yung style nito is neoclassical. Neoclassical. Then nag-decide sila eventually mag-expand. Dyan na portion, nag-expand sila noong 1960s. Dito nga tayo, sir. Oo. Ito tayo. So, etong part na to, ito yung extension. Yes po, Ayan. yan na room, tsaka ito. Oh, pero ito yung original. Yes po. Ayan. 1940s, ito 1960s. Mapapansin niyo po, yung dito na side, neoclassical, pero yung dito na side is Romanesque na yun. Romanesque na Yes. ito. Merong Corinthian columns. Ay, oo nga, yun. Pero at least parang pag titignan mo siya, parang parehong taon siya itinayo, no? Yeah. Hindi siya naiiba. Pero originally po, yung ground floor, garahe po siya dati. Office na ngayon. And syempre kasama rin natin si Sir. Sir, ano po name nila, sir? Edgar po. Edgar, kayo po yung caretaker ng bahay. Ayun po. So, architect, tour mo kami sa loob. Sige po. Lika, pasok tayo sa loob. Eto ba, sir, nung tinayo yung bahay, meron na talaga ito? Actually, sir, ito mas luma pa to sa bahay. Mas luma pa ito. Galing daw to sa bahay ng lolo na ni Fulvio. Yung unang may-ari, no? Yes po. Oo. Galing sa lumang bahay nila. Dalawa yan eh. Ito pa yung isa, oh. Yung gawa pa daw niyan sa Italy, yung dalawa.
Wow. Grabe mga kajabero. Biruin mo post-war. So when you say post-war, itinayo siya after World War. Ano? Ayan. So ulitin lang natin, Casa Pelaez. So wala talagang binago dito, sir, ano? Yes po. Galing. Galing na ito, oh. Oh. So ito yung original na Yung part ng floor bahay. natin, sir, is made from Nara. Na wood parquet, no? Tapos I think may balayo yung mga dark. Then, this post po, I think yakal to. Which one, sir? Ito? Ito. Ito ang yakal. Yes. Wow. Biruin mo, no? Yung mga kahoy dati, no? Yes po. Sabi kasi Grabe. lahat ng kahoy nila dito is made from balayo and yakal. Yan yung mga matitigas na kahoy Nara talaga. po, Nara. Oo. So dito, sir, dahil nga ito ay isa ng events place, yung mga room, yun pa rin yung mga room hanggang ngayon. Yes, sir. Okay. So ilang room po ang meron dito, sir? 5. 5, sir. Pero hindi natin siya pwedeng pasukin, sir, no? Ah, pwede? Huli ka, puntahan natin. Oh, one more thing, sir. Yung ceiling, Yes, sir. Yung ceiling naman, sir, is yung pinakamatandang part ng bahay kasi galing pa rin sa old house nila. okay. Sa lolo nila. In order nila yan sa nakapaglan sa US. Okay. So, isa na siyang events place and at the same time, bed and breakfast. Yes. Kaya meron kayong mga room Accommodation. accommodation. So, ito yung paborito nating pinag-i-stayan, mga antique na bahay na ginawang bed and breakfast. So, ito yung isa sa mga kwarto dito. The Vendi po. Yung rooms kasi, sir, is pinangalan sa mga taong nag-stay dito. Anak po ni Secretary, Chief Justice Secretary Hilario Davide. Ah. Dating governor ng Cebu Province. Kasi nag-stay siya dito. Dito sa kwarto na to. Oo, kaya pinangalan sa kanya ng owner. And yung mga CR, modern na to, sir, no? O yan pa rin? Yung mga ano lang, yung mga fixtures na siya. Some tiles, pinalitan na kasi natanggal yung mga Oo. ibang tiles, sir ba? Pero yung ceiling, ito sa steel din to. Steel yung ceiling na yan. Then yung chandelier, original kasi. Original pa rin, wow. Ito naman tayo sa kabilang room. Ito naman, Salgado. Yes, sir. Pinangalan yan sa ano po, architect nila dati na nag-stay din dito. Architect po nila dati. Salgado room. Siya po yung siya po yung nag-help sa kanila na mag-acquire yung property na to. Ah. Then nag-office siya dito din Oo. for a while. Yeah, nag-stay siya here for a while din. Oo. Kaya pinangalan sa kanya, no? Lahat po ng furniture natin dito is antique collection po. Antique collection. Ng owner. Oo. Yung ito naman po, mga Chinese influence na yes to. po. Pero yung cabinet na to is from Vietnam. Rosewood naman to. Oo. Ang galing. Galing ng pagkakaano. Oh. Lahat, pati mga mga figurines, lahat Oo. mga antique. Pati sa living room. Oo. More than 100 years old na to, sir. Tingnan natin yung CR. So ito modern na rin, no? Oo, yes, pinalitan na yung tiles. Yung hindi lang antique dito, sir, is yung bed lang. Ang hindi na antique. Yung bed. Oo. Yes, sir, Vietnam din to. Yung collection naman niya dito sa Casa Pelaez is Vietnamese, then Filipino na mga Oh, halaman, yes. halaman, yes. Antique din yan sa Vietnam po to. Pati yung mga jars dito, Vietnam. May iba dito, sir, mga 18th century pa. Oo. Yan, sir, Filipino. Oh, Filipino na 100 ito. years na din yan. More than 100 years na. So doon naman tayo sa kabilang kwarto. Apat po sa taas, isa po sa baba. Galing naman ng ano na to, sir. Sir, sir, dati, nakuha din niya sa Vietnam. Ito. Yes, sir. Pero dati yung sir, altar ng church.
Dating altar ng church. Catholic na altar. Oo. Ganyan. Ganyan, tingnan mo yung mga drawer mo. Sino po siya, sir? Sino? Ito po yung si ano sir. Itong bata po, yun po si Emmanuel Pilaes po, yung dating Vice President po ng Philippines. Dating Vice President ng Pilipinas during time of American... Makapagal. Diosdado. Diosdado Macapagal. Siya yung vice. Yeah. Vice President. Vice President. Ito naman po sir is yung Ay, oo nga, no? Indian door to sir. Ano, sir? Indian na door. Antik din. Indian na pintuan. Pintuan lang. Tapos ginawa nilang lamesa. Yes po. Wow. Nilagyan lang nila ng salamin. Galing. Yung sofa naman sir, hindi na yan ano. Yeah. Bago lang dito is yung bed saka yung sofa. Oo. Dito naman sir is yung Ito na yung dugtong, sir, ano? Ito palang part na doon. Ayun, oo. dito naman sir is yung private library ni Holgood si attorney. Private na ano po, sir? Library. Library. Tawag niyo dito is cigar room. Dito siya ano yung Cigar room. cigar yan. Wow. Office din niya to dati. Oo. At itong mga book na to ay parang law ba ito? Yes po. Law books, no? Yes po. Oo nga, law Yung books. pamilya po nila, yung firm nila is sila pong lahat attorney. Ganun po. Apat na Pilaes. Yung Pilaes brothers, yung papa nila saka yung grandfather. Oh, wow. Wala na to ngayon. Oo, wala na ito, sir. Nag-decide din yung owner na hindi nila Tanggalin, palitan. kasi wala nang ganito sa Cebu. Oo. Rare na yan, sir. Ngayon naman sila. So, nandito pa rin tayo sa original part ng bahay. Tapos, ito yung dining area. Formal dining nila. O informal. Yung dito naman sir, I think balayog kasi mas dark yung wood. Balayong na ito, sir, itong kahoy. Yung kabila, yakal, din dito balayog. Oo. Mas dark na. Ayan, mga original na kahoy ng bahay. And even the ceiling, sir, no? Yes po. Yung dinagdag lang dito sir is yung bar. Yung alin po? Yung bar lang yung dinagdag. Yung bar, okay. Pero the salamin, trig ako dun sa salamin, no? Yes po. Nating din po yan. Chinese yan. Oo nga, sir. Chinese influence na, no? Tapos itong table, same din, no? Yes po sir. Indian. Indian door, yung tinatawag. Tapos yung chair naman po is Filipino. Ay, oo, yes. Yan, oh. Made from Nara yun sir. Nara. Nara. Ito, Filipino. So, ito na yung part na, extension, no? Ayan. Ito muna tayo sa dining area. Informal dining. Yes po. Yung cabinet naman po, from Vietnam. From Vietnam na ito mga to. Rosewood din po. Ano, sir? Rosewood. Rosewood. Yes po. Pati yung mga figurines sir, antique yan lahat. Grabe, mga rare itong mga antique na ito na hindi natin nakikita sa ibang bahay. No? Ito nyo, oh. Even the buffet cabinet. Galing. Pati doon, yung dalawa sir, Vietnam din po. Sa Vietnam galing. Pati yung mga pedestal sir na garden. Oo. Pedestal. Antique yun. Yung papa nila nasa? Sila yung original na tumira dito sa bahay. Itong picture na ito ay dinevelop pa sa Paris. Yes. Mga anong taon yan, sir? Mga 19. Hindi na natin maano sa 1960 siguro. Oo. And yung ceiling, sir, syempre, Yes po. Original. original pa rin, no? Pati yung chandelier na yan. Para tayo sa extension, sir. Yes. Oo. The full view animators. Yun na yung extension.
Hindi siya balayo. Balayong. Mga forums. Buti nakakuha pa sila ng ano sir, nakahoy na balayong para iterno dun sa luma. Yung owner kasi before gusto nila yung mga exotic na Mga kahoy sir ano, mga rare na kahoy talaga. yung lahat po ng door is made from Nara. Okay. So dito na tayo sa Mythos. Yung anak ko ni Fulvio. Sir. Anak na po. So one of the room. Ganda. Tsaka malinis. Siyempre, kailangan. And sa panahon natin ngayon, sa klima natin, mainit na kaya kailangan natin ng aircon. Ano? Kaya, so lahat ng kwarto nila rito, siyempre air condition. No? Tapos ito naman yung bathroom. Oh. Okay, so ito naman yung full view. First owner sir. Ay, first owner. Ito yung pinakamalaking room. Oo nga. So ulitin ko lang sir, no? Ito yung idinagdag nung 1960s. 1960s yun. Oo. Tingnan mo yung flooring, oh. Yes po. Maninipis na wood park, eh. Nara po siya. Ano din ko luma na yun. Oo. Original din. Yung bago lang dito sa room na to sir is yung CR. Ganun po sir. Diba? Ito naman yung isang CR. Malaki yung CR nila. Parang ito na kasi yung pinaka master bedroom. Okay, so yun lang yung mga room sir, ano? Naapa sa baba. Oo. So this one by, ano po kasi sir, by package, this one at saka sa baba, yung po ang tinatawag naming luxury room, 12K po yan. Groom and bride. Groom and bride. Then that, mga other rooms isang superior, 10-8 po, dalawang rooms na. Oh, not bad na yun sir, ha? With free breakfast na. Oh, may pre-breakfast pa. We have 3 venues for a big event. Can accommodate 150 packs our driveway and 120 packs our garden. And for small and event like 50 packs, we can accommodate our pavilion. Sir. We have also room accommodations. We have own Casa Pilais. 53,400. You can use all 5 rooms and also a package like luxury room, good for 4 person, 2 rooms, 12K, and superior room, good for 4 person also, 10,800 with free breakfast. Not bad. That's Oo, maraming salamat po sir. Thank you po. Okay, papunta naman tayo sa baba. Pakita nila sa atin yung isa. Isa na lang yung kwarto sir, ano? Opo. Start one ako po. Yung mga yan sir, dati na ba rito? O dinagdag na yan? Nagtag yan sir. Galing yan sa mausoleum ng ano po. Sa dating cemetery na gigibain na. Yes po, mausoleum ng lolo nila. Mausoleum. Okay, kung saan nakalibing, no? This is the garden, sir. Accommodates 120 packs. Paikot sir, no? Later. Mostly here, ginaheld ang garden wedding. Dito sir. Yes. Ganda. Ito daw yung pavilion. Ito na yung gazebo sir. Na ngayon ay pavilion. Tama po ba? Yes po. Kasi dati, tawag nila dito is Japanese room. Japanese room. Para playroom lang din. Oo. Yung mga batang Pilay. Dito na tayo sir sa pinakababa ng bahay. Ayan sir, office na yan dalawa. So before, playroom yan. So, Oo. dito garahe. Dito garahe.
Perla. Perla naman po is yung dating secretary po ng owner. Apo. Kung lumipat na sila ng office, si Ma'am Perla siya po naging caretaker dito. Dito siya nagstay. Yes po, dito na room. Kaya pinangalan sa kanya. Na Perla. Yung CR nila, and ito maayos na rin. Pareho lang ng mga CR na nakita natin sa taas, ano? Inayos na nila. Tapos dito, a closet. Oh. Architect Graham, maraming salamat po. Thank you sa pag-tour nyo sa amin, ano? Thank you din sa po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so paalis na nga tayo dito sa Casa Pelaez and gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng Pelaez family. Ang current owner na si Mr. Efrain Pelaez, maraming salamat po sa inyo. Kay Sir Drew, maraming salamat po sa pag-invite nyo sa akin na may feature ang Casa Pelaez. And of course kay Architect Grant at kay Mr. Edgar. Ayan. So alas 6 na ng gabi mga kaisubero, pabalik pa tayo ng hotel. And tomorrow, Sabado, papunta tayo ng Bolhoon. Ayan.